Yes, boss. Yes, boss. Okay. Okay, boss. Sige. Expectations. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. Konting kwento about this expectation, no? So, syempre, sa haba ng panahon na ginugol ko dito sa isa kong trabaho, din sa work ko. So, ikaw, eventually, you are expecting something good na pwedeng ibalik sa'yo ng kumpanya or ng organisasyon na pinagsisilbihan mo. Syempre, bilang empleyado, ikaw minsan, gusto mo rin mag-expect ng malaki dahil sa oras at dedikasyon na ginugol mo sa trabaho. So, noong mga panahon na nandun na tayo sa pwesto na ikaw ay naghihintay ng magandang kalagayan or magandang pag-compensate sa'yo. So, bilang nakakausap ko yung mismong may-ari or yung may and sa tingin ko naman maganda yung pinapakita ko, maganda yung performance ko. So, and sinasabi niya na sinasabi niya na siya na raw ang bahala sa sahod mo. Ikaw, hindi mo maalis sa isip mo na mag-expect. Siguro ito yung isa sa pamamaraan ng nagnenegosyo. Siguro hindi ko naman po lahatin, pero isa sa maraan ng mga owners o nandun ka sa kabilang side na ma-control mo yung tao. I'm not judging lahat naman ng nagpapasahod ay ganito. Pero sa tingin ko, everything is in mind control. So, depende sa'yo kung nakontrol ka niya dun sa sinabi niya, ikaw ay nag-expect. So, bawat salitang bibitawan, may-ari ay i-expect mo. So, ikaw, sa sarili mo, at the back of your mind, meron kang iniisip at meron kang ini-expect. At pagdating ng appraisal, eto na, paglabas ng bagong sahod mo, hindi mo inaasahan na same lang din pala ang ibibigay sa'yo. Same lang binibigay nung nakaraang taon, before nung isang taon pa, at nung mga nagdaang taon. So, ikaw, na dumating sa punto na talaga very frustrated and yung sa sarili mo, naiinis ka, na babad trip ka, yung effort mo ay naging effortless. Yan ang masakit na katotohanan bilang empleyado. Dahil kahit anong pagpapakapagod mo sa isang organisasyon at sa isang kumpanya, akala mo ba ibibigay yung kalahating kita ng kumpanya sa'yo? Siyempre hindi. Bakit? Ikaw ba yung pumusta doon? So, kapiranggot lang ibibigay sa'yo. Siyempre, hindi naman yung share ng So, wag kang mag-expect. May malaking ibibigay. Masakit na katotohanan. Patuloy na nangyari. Hindi lang siguro sa akin at sa marami pang empleyado sa buong mundo. Hindi ko na specific na Pilipino pero sa mga taong nagtatrabaho. So, ayun po. Ano ba yung lesson na napulot ko dito sa expectation? Unang-una, natutunan ko maging matibay ang loob. Siyempre, bilang may pamilya at bilang nagtatrabaho, yung kinikita mo at feeling mo sarili mo na ito ay kulang. Actually, napanood ko na to dun sa isang mentor na sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, laging kulang. Yun nga, dahil nandun na ako sa pakiramdam na laging kulang, talagang ikaw, sa sarili mo, tatagan mo na lang yung loob mo. Laksan mo yung loob mo. Kung ikaw ay magmumukmok at mag-iiyak dyan, kahit maglupasay ka pa dyan, yung sitwasyon ay hindi mababago. So, kahit magmakaawa ka sa amo mo, hindi yan mababago. Kailangan tatagan mo yung loob. Isa pa sa natutunan ko ay mag-explore ng ibang bagay. So, ang nangyari sa akin, syempre, dahil disappointed ka, dahil ikaw ay hindi naman nanginayang dun sa oras. Pero, nangyari na na-surpass mo na dapat pala may iba akong bukod dito sa ginagawa ko. Dahil puro ambag ka lang sa kumpanya, puro ambag ka lang dun sa organization na pinagsisilbihan mo. Ito ay yung tulong, ikaw ay tumutulong ka lang sa kumpanya. Isa lang ang tinutulungan mo, hindi maraming tao. Sa expectation ay dahil hindi mo nga nakuha yung minimithi mo or yung i-expect mong magiging bagong sahod mo, naghanap ako ng ibang paraan or ng matututunan para sa sarili ko. Dahil yung mga experience mo, kailangan mong itabihan lahat at gamitin mo para sa sarili mo. Sigurado naman ako, lahat ng pinagtatrabahuhan mo ay may aral ka ding napupulot. Yun nga lang, kulang ang pusta mo sa sarili mo. Ang pinupusta mo lang ay yung oras para sa kumpanya. Hindi ka pumupusta para sa sarili mo, yung oras mo gugulin mo para sa sarili mo. Yan yung malaking kaibahan. Isang nagpapasahod at isang sumasahod. Kasi yung sumasahod, secured yung monthly sahod mo.
Unlike dun sa nagpapasahod, walang kasiguraduhan kung kikita ba yung kumpanya niya o hindi. Yan yung mga natutunan ko sa expectation. So, ba't ko nga pala to sinishare? Sinishare ko to para yung mga taong mahilig mag-expect, mayayaman kapag nagtrabaho ka. Maling akala yan. Mapera na lang siguro kung sobrang laki talaga ng sweldo mo. Kaso naman, sabi ko nga dun sa previous vlog ko, kung malaki sahod mo, ay lumalaki din yung expenses. So, depende na lang sa'yo kung paano ka mag-manage. So, kalaban kasi natin dito, nagkakaroon tayo ng disappointment. So, yung disappointment na yan, nagpapaano yan humihina yung loob mo pagka nadi-disappoint. So, dapat i-avoid natin yung feelings na yan. Tayo sa sarili natin, i-avoid natin yan. Kasi I believe in this phrases, delayed gratification. So, ikaw, kung tumatrabaho ka para sa sarili mo, magagratify ka. Pero kung sa tingin mo, hindi ka tumatrabaho, tingin mo ba magagratify? Lahat yung hard work mo, magpe-paid off din yan. So, konting tiis lang at konting tiyaga lang. So, kung natripan mo po itong mga ganitong usapin, please join my group, Dumidis Captain Pinoy. Open po tayo doon na pag-usapan lahat ng pwedeng makaambag para sa konting singit ko lang po. Meron po akong maliit na store dyan sa baba. Follow and share na lang po. And konting singit ko na lang din po. Ito po yung mga aking side hustle sa Pilipinas. Isa po akong insurance agent, health or life insurance. And if you need a property, just let me know. I can assist you. So, ayun lang po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.